Sa simula ng buhay Kristiyano, isang mahalagang sakramento ang ginagampanan ng binyag. Sa pamamagitan nito, ang isang tao ay pinapanganak muli sa pananampalataya, nililinis mula sa kasalanan, at nagiging bahagi ng sambahayan ng Kristyanismo. Ang binyag ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa bautismo ni Jesus sa Ilog Jordan hanggang sa paglaganap ng Kristyanismo sa buong Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Naging mahalagang bahagi ito ng ating pananampalataya at kultura. What does baptism mean to you personally? Baptism means to me is not about, hindi lang siya, it's not just about connecting with God, but it's also being personal with God. Pag sinabi kong gano'n is, yung connection natin is meron na siya. Meron na tayong connection kay God. Yun lang yung pagiging sincere natin, pagiging personal natin, yung pagiging seryoso natin in serving God. Yun ang one of the ways. Water baptism is one of the ways na pwede nating ma-experience if you are interested in connecting with God, being personal. Ang may share ko sa aking what I felt during baptism is very memorable, masaya siya, and also very touching kasi you are not being cleansed. Sabihin natin na as human being and as connected with God, alam naman natin that Christ has already paid for our sins, pero yun nga yung sinasabi ko, yung personal sa Kanya is we have to surrender ourselves. Kailangan natin surrender yung sarili natin sa Kanya. That is why water baptism is also one of the ways na pwede tayo. Kasi according sa Bible, ang water baptism is a form of paghugas sa ating mga sarili. It is a form na we are being born again. So, ibig sabihin, yung dating sarili natin is nawala na nung nilubog tayo sa tubig and blessed with the Holy Spirit. Is pag-ahon natin, we are new and born again. So yun. Yung very welcoming, naalala ko pa nun umiyak ako dahil sa water baptism. Ewan ko kung bakit, pero ramdam ko yung love and yung parang yung forgiveness na hindi ko ma-explain kung kanino ba nangyayari. Pero naramdaman ko yun. It's very, very overwhelming. How has your life changed since you baptized? For me, hindi ko naman siguro napansin, pero parang lang siya, binibigay lang sa akin ng recollection na nung after ko mabaptize kasi, is madami na nagbago, like mas naging on fire, pero may mga times pa rin na andyan pa rin yung kalaban na pwede kang parang you're like a candle, na anytime with a strong wind you can be put out, diba? Pero sa atin kasi once na water baptism has already done in our life is as long as you're sincere and you're fully to give yourself naman, is kaya mong maging on fire lagi. And yun yung naramdaman ko. And since madami kasi yung storya ng buhay ko, and ang gusto ko na lang i-share sa inyo is I'm actually a single parent. And yung time na yun is yun ang very heavy na challenge na dumating sa akin. Kasi syempre, ikaw ba naman na iwan, diba?
Pero as time, hindi ko naramdaman yung sobrang sakit, yung sobrang hapde, sobrang kirot. Yung parang halos kulang na lang mawala na ako sa mundo. Pero hindi ko naramdaman yun. Ang naramdaman ko is love. Love, peace, joy. Yan. And yung sa pang everyday from the day na nabaptize ako is napapansin ko na mas madaming opportunities and blessings na dumadating sa akin. So, yun. Why do you think baptism is important in a person's spiritual journey? So, bakit nga ba? Madami siyang reasons, madaming factors, madaming pwedeng maging pruweba ay kanila na kailangan ng isang tao ang isang water baptism. But, wag tayo mag-stick sa isang factor lang. Yes, water baptism can help you change, can help you grow, can help you. But, water baptism is being a symbol of surrendering yourself. Kasi, di ba nga, sinabi ko kanina, water baptism is drowning your old self na once na umahon ka sa tubig is you are a new beginning. So, born again ka na. Muli, sinilang ka muli. And at the same time, you have renewed yourself. Ibig sabihin, you are surrendering yourself to God. And ito, water baptism is talagang kailangan ng isang tao sa buhay nila to know more and to accept. Hindi naman siya as in fully pledged na something. Siyempre, kailangan mo pa rin magbasa ng Bible. Kailangan mo pa rin na you have to have a one-on-one conversation with God. But especially, water baptism is a symbol. Ito yung symbol mo that you are surrendering yourself to God. So, God has many things to offer to you, especially when you surrender yourself to Him, and also when you serve Him. Hindi lamang ito isang seremonya. Ito ay isang tipan. Sa binyag, tinatanggap tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo at pinapasan ang tungkulin na mamuhay ayon sa mga aral ni Kristo. Sa bawat patak ng banal na tubig sa ulo ng binibinyagan, sinasambit ang mga salitang, "Ako'y binibanyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Kasunod nito ang paglalagay ng langis, pagbibigay ng puting kasuotan at ilaw ng kandila. Mga simbolo ng bagong buhay kay Kristo. Ang binyag ay simula ng paglalakbay sa pananampalataya. Isa itong paanyaya sa buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig at paglilingkod. Isang paalalang tayo ay kabilang sa isang dakilang pamilya ng Diyos.